Matapos ulanin ang pambabatiko si Atty. Migs Nograles dahil sa kanyang di malinaw na kasagutan sa interview nito kay Karen Davila patungkol sa pagpapasuspindi ng prangkisa ng SMNI. Aktibo rin itong si Nograles at malamang ay aware ito sa nangyayaring reaksyon ng mga netizens. Alam nito na trending at pinag-uusapan ng kanyang pangalan. Sinagot pa nga ng abogada ang isang netizens matapos ang komentong sunog ka kay Karen Davila. Sumagot ang kongresista at ayon sa kanya ay ibang version daw ang napanood nito. Pinagtawanan tuloy ito ng mga netizens at gusto pang hilamusan na ng tubig ng magaling na direktor na si Daryl Yap matapos ibahagi ito ni Chris Chu sa kanyang social media account. Kayo mga kababayan, pabor ba kayo kay Migs Nograles? Alright. So, mga kababayan, ang nakita niyo naman sa interview niya kay Karen Davila, and ayan, Karen Davila, buti naman maayos-ayos yung interview mo. 'Di ba? Hindi yung laging bias, but that's good, good interview na ano mo na ipakita mo kung gaano ka syonga bells at itong si Migaon, right? So mga kababayan, siguro nahintan yung chukchak chenis niya. Right? So ito palang giatay na ito na Migaon na ito ay itinitake home. Ayon sa ating puting ahas, 'di ba? Migs, magkano ilang milyon? Hindi ka pa ba nakontento sa iyong nakukuhang pera ng bayan? Ang binibigay sa iyo ni Tambaluslos, ang inyong mga kabayaran sa bawat pag-contempt ninyo sa mga gusto ninyong i-contempt at manggipit. Tapos, pachuk-chak chenis ka pa palang alpotera ka. 'Di ba? At mga kababayan, pera ninyo, pera nating lahat. So imagine nyo, kumikita na, sumisweldo na sa pera ng bayan, lumala mo na, nagpaparetoke pang buwaka ng ina, pati ilong niya, pera ng bayan. Tutusin, wala akong pakialam magparetoke kayo, wala akong pakialam kung pera ninyo. Pero kung pera ng bayan, ang ginagamit nyo para tumangos ang ilong nyo, katulad nito ni Migaon, ay baka ng ina, di ba? So ngayon, mga kababayan, ayon sa ating nakarating na impormasyon, basta may perang kapalit, pwede nyong i-take home ang Migaon. O, yan yung pangalan niya, Migaon. Bagay. O pwede rin Alpotera. O, so sabi ni Liza Ter, nga siya kay Karen Davila. So ngayon na nga, punta muna tayo dito sa kay Karen Davila interview. I think that was 2 days ago. Na gusto nilang nag-file siya ng House Resolution nga dito sa laban sa SMNI na minamadali niya or pinipressure nila ang National Telecommunication para isuspinde ang SMNI dahil daw sa kadahilanan na-violate yung fake news and yung pinag-usapan doon sa hearing na kung saan hindi nila pinagsalita si Ka Eric, 'di ba? Binaboy nila yung illegal detention nila, si Ka Eric at saka si Lorraine Badoy. Then also kung hindi pa nag-aklas itong ating mga PMAers ay hindi nila pinakawalan dahil natakot sila dahil kinasuhan na nga sila ng lawyer ni Ka Eric at ni Doc Lorraine na si Attorney Harry Roque, di ba? So ngayon mga palangga, doon natin nakikita na itong si Migaon Nograles ay utak bulinaw o utak dilis, okay? Dilis o utak tungaw. Okay, dahil doon sa interview na yon, for sure, nag-viral na yan, ang nakita ninyo na tinanong siya ni Davila na kung ano yung specific na violation ng SMNI para i-push nila yung pag-revoke o pag-suspend ng kanilang prangkisa. Ang sagot ng Bigaon, sabi niya, iti-TikTok na lang daw niya.
Kung di ka ba naman jutang Genemis alpot kaalputan sa pinakaalpot, di ba? Iti-TikTok mo at nagbiga-biga ka pa. Pinakasyon tinignan ko yung TikTok niyan, parang kinakalive kayo lagi yung kipay. Sabi ni Ayo, nagmukhang grade 1 si Migs kay Karen Davila. O, di ba hindi mo maipaliwanag kung ano yung specific violation ng SMNI? Hindi ba po, kasi po, puro ka po. Anong sinabi mo dito? O, sabi ni Davila, ito, sabi niya, based on the hearings, do you believe that SMNI has violated their franchise? O sabi ng Migaon, we have yet to see and nakita naman natin that they have mukhang may violation. Nakita naman natin mukhang may violation. Mukhang may. Ibig sabihin, wala pang violation. Mukha lang, pero wala. See, kung di ba ka naman bubita, Pieron, hindi ka na bubita, bigaon, alpot, patutot. Lahat na lang nasa iyo na. Kahit gaano kang retoke yung jilong mo, Day. Ayo, thank you. Yung jilong mo na galing sa pera ng bayan, hindi mo mabadaan ang mga tao sa pakyut-kyut mong alpotera ka. Hindi pa pala mukha pa lang may violation lang. Sabi niya, yes. Sabi niya pa, sabi ni Karen, in what way? Can you be specific? Yes, if you watch the previous hearing, I played down through a PowerPoint, PowerPoint presentation, the violation on Section 4, on this misinformation, at nakita naman po, Alpo, ganun kang ginayupak ka. Kung hindi ka pa yung nagnakaw dun sa pera ng bayan, hindi mo pa yung mapatukuran yung jilong mo, alpotera, akala mo natutuwa kami sa'yo? Hindi, isuka mo yung pera ng bayan. Bakbakin ko yung ilong mo Galing sa pera ng bayan yan. Ang sabi ni Davila, go ahead and detail it. Sabi niya, idetalyado mo kung ano yung mga violation from the sections, in layman's term. Ano sabi ng Alpot? Sige po, parang iti-TikTok ko na lang po ito. Kung di ka naman alpotera, kongresista ka bang giatay ka? Hindi ka naman binoto ng bayan? Visit ka? Ano ka lang dyan sa PBA? Representante kang alpotera? TikTok ko na lang po. Ganyan ba mag-isip? Ha? Hoy, Migaon. Ganyan ba? Kung makaarte ka dyan, may binabasa ka lang, kasi po, alpotera. Pati Biners ni Bigaon, bakbakin din, sabi ni Rafael Bautista. Ay, oo. Ano sabi niya? Itikto ko na lang po, pero on the section 4, on the deliberate information, there is already a violation on section 4, chuchu. Sa prangkisa po, which inamin naman po sa first hearing na hindi po validated ang sinabi ng one of the hosts sa kanyang sinabing live or during the first hearing. Gaga ka? Anong hindi valid? Narinig ng buong mundo. Tinatanong ni Ka Eric, pinapaverify sa inyo, mga buwaka ng Genemis ninyo, na totoo ba na 1.8 billion ang nilamon nyo in travel expenses imbis na i-travel, pero nilamon ninyong mga hinayupak kayo. Pinatukod mo sa ilong mo, pati veneers mo, sabi ni Palanga, o pati pang napkin mo, giatay ka, pera ng bayan. Wala kayo ipagmamayabang mga hinayupak kayo dahil bawat hiningan nyo, bawat baho ng hiningan nyo galing sa pera ng bayan. Bawat hikab, burp nyo. Di ba? O gaga ka, hindi mo maipaliwanag. Sige, hindi naman po, di ba? Kasi doon sa first hearing, nye. Di ba? Hindi pala mukha lang may violation. Palibasa, bayad na kayo ni Tambalos, mga walang yawa kayo. Binayaran na yung mga bungangan nyo, pati kipay mo, sinalugsugan na ng mga kongresista, itinake home ka na ayon sa ating puting ahas. O patawag mo sa kongreso? Bayo sabihin mo, fake news ako? O ilang kongresistang tsumukchak chenis sa'yo, Day?